Isang mabiyaya po at mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. Narito na naman po ang inyong kapatid, Brother Ed Sasam, na kung saan muli tayo magninilay ng mga salita ng Diyos. At loobin nawa na ako inyong samahan sa aking pagbabahagi ito na tayo ay samasamang mag-aral tungkol sa mga balita tungkol sa mabuting balita ng ating Panginoon. At tayo muna po, mga kapatid ko sa Panginoon, tayo muna ay manalangin. Dumulog tayo sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na karapat-dapat naming itaas sa araw-araw naming buhay. Ang Diyos na walang katulad at Diyos na patuloy at karapat-dapat naming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, O Diyos, minsan pa sa buhay at kalakasan na patuloy na pinahiram niyo po sa amin. At Panginoon, lubin mo, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong mabuting balita, kami ay magkaroon ng panibagong lakas, panibagong pag-asa, at lubin mo, O Diyos, sa pamamagitan ng mensahe mo po sa amin, ay magdala ito sa aming buhay tungo sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya maraming salamat po, O Diyos, at ipagkatiwala ko po sa Panginoon ang kabuuan ng pagninilay na ito na yung mabuting balita. At inaangkin na namin, O Diyos, na ito isang katagumpayan ng buhay na nagmula sa iyo, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. So, isang biyayang araw po muli sa inyong lahat, mga katunghay ngayon sa hapong ito, sa araw na ito ng Huwebes. Mga kapatid ko sa Panginoon, nawa, matanggap ninyo ang biyaya ng Diyos sa araw na ito, mapagpapala na siksik-liglig at umaapaw. Ang ating pagbasa ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, ating hanguin sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 10, talata 7 hanggang 13. Sabi dito, mga kapatid ko sa Panginoon, humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na pangyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan na kanyang ikabubuhay. May karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humayo kayo, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo nasa lugar na yon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na yon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. Mga kapatid ko sa Panginoong Hesukristo, ang mabuting balita ng ating Diyos. Purihin natin ang Panginoon, purihin natin ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. So, sa ating pagbasa, mga kapatid ko sa Panginoon, ating makikita na kung saan ang Panginoong Hesukristo ay kanyang pinahayo. Ating makita ang pagsugo niya sa kanyang mga alagad noon, ang 12 alagad, na kung saan sa kanyang pagsugo sinabi niya, ipangaral ang mabuting balita na walang iba kundi ang mabuting balitang ito ay malapit ng maghari ang Diyos. At sa kanilang paghayo, sabi sa kanila ng Panginoon, magpapagaling kayo ng may sakit, buhay ninyo ang mga patay, pagalingin ninyo ang may kitong at palayasin ang mga demonyo. Madaling salita, may kapangyarihan sila sa kanilang pagmimisyon. Nagagawa sila ng himala sa kanilang pupuntahan, gagawa sila ng kababalagan at mga pagpapala. So sila po mga
tinatawag ko pong misyonero ng Diyos o the messengers of God. So ito ngayon ang paksa na ating pag-usapan, the messengers of God. Ngayon ang aking tanong o ang katanungan ko, ano ang dulot ng mga mensahero ng Diyos sa ating buhay bilang mga Kristiyano? Una, because of the messengers of God, we know how to follow Jesus. Nang dahil sa mga mensahero ng Diyos, nagkakaroon tayo ng kaalaman kung paano tayo sumunod kay Jesus. Amen. Dahil ang pangangaral ng mga salita ng Diyos, mga kapatid ko sa Panginoon, na mula sa mga mensahero, ito ang nagdadala sa atin upang magkaroon tayo ng kaalaman, magkaroon tayo ng tunay na kaalaman kung sino si Jesus sa ating buhay, kung gaano siya kahalaga sa ating buhay. So, sa pamamagitan ng mga mensahero ng Diyos na dumating sa ating buhay at ang dala nito ay ang mga salita ng Diyos, magkaroon tayo ng kaalaman kung paano nga ba tayo susunod kay Jesus. Magkaroon tayo ng kaalaman na tayo dapat sumunod sa Panginoong Jesus. Amen. Dito natin malalaman sa pamamagitan ng mga messengers of God o messenger of God. Messengers dahil marami ang mga dumarating sa atin na mga lingkod ng Diyos na dala ang mga salita ng Diyos, ang mabuting balita. So sa pamamagitan ng mabuting balita na dala nila, nagkaroon tayo ng kaalaman na kailangan sumunod tayo sa Panginoong Jesucristo. Na magkaroon tayo ng kaalaman kung sino si Jesus at sa pamamagitan nito ay magkaroon tayo ng pagbabago ng ating pananaw. No? Magkaroon ng pagbabago ang ating pananaw sa buhay na ito. Ibig sabihin, malalaman natin na ang ating pananaw dapat pala ay nakatuon sa Panginoong Diyos. Na inuuna natin ang Diyos sa ating buhay. Amen. Nakatuon pala tayo dapat kay Kristo. Na dapat sumunod tayo kay Kristo. Na dapat tayo maglingkod sa Panginoong Hesukristo. Amen. So, napakahalaga pala sa buhay ng tao ang mga mensahero ng Diyos. Sa anumang mga ministry, sa anumang kongregasyon, iba-ibang ministry man, subalit isa ang dadadalang kapahayagan, mga mensahe, walang iba, ang Panginoong Hesukristo, ang mabuting balita. So ito po mga kapatid ko sa Panginoon, kahalagaan nito sa ating buhay. Ito ang dulot ng mga mensahero ng Diyos na magkaroon tayo ng bagong pananaw sa buhay na ito, yung perspective ng ating paningin na bago na hindi na tayo nakatuon sa mga makamundong bagay na ito, na hindi na tayo nakatuon sa pagpapayaman sa mga bagay na makasanlibutan. So iniiwan na natin ang ating lumang buhay at handa na tayong iwan ito at sumunod sa Panginoong Hesukristo. Katulad ng ginawa ng mga alagad noon na naghahayuma sila. Pero dumating si Kristo sa kanilang buhay. At anong ginawa? Dahil si Kristo, mga kapatid ko sa bakit sila sumunod sa Panginoong Hesukristo? Nangaral ng mabuting balita ang Panginoon bago lumapit ito sa kanila. Amen. Ang Panginoong Hesukristo ang unang mensahero ng Diyos mula sa langit na bumaba dito sa lupa at ipangaral ang mabuting balita ng Panginoon. At dahil dito, iniwan ng mga alagad noon ang kanilang mga hanap buhay, maging ang kanilang ama. Iniwan nila ang bangka, ang kanilang ama, kasama ng mga taong upahan. Iniwan nila. Amen. So yun ang mga kapatid ko sa Panginoon, ang kagandahan ng mayroong mga mensahero ng Diyos na nagmimisyon sa bawat lugar. Dahil ito ang nagdadala sa ating buhay upang magkaroon tayo ng pagbabago ng buhay, pagbabago ng pananaw. Na ibig sabihin,
dapat pala ang ating pananaw nakatuon kay Kristo Jesus. Na ito pala dapat nating sundin at maging alagad tayo, maging manggagawa tayo ng Panginoong Hesukristo. Maging alagad tayo sa kapanahunan. Iiwanan natin ang mga lumang buhay natin at handa nating sundin ang kalooban ng Panginoong Hesukristo. Amen. So nalalaman natin mula sa mga mensahero ng Diyos na ang pagsunod kay Jesus ay ang magdala sa atin sa pagbabago ng ating buhay, sa pagkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya, buhay na walang hanggan. Amen. Pangalawa, mga kapatid ko sa Panginoon, na dulot nito, mga mensahero ng Diyos, ang dulot nito, dahil hatid nila ang mabuting balita, magkaroon tayo ng kaalaman kung paano tanggapin ang hamon ni Jesus. Amen. So nalalaman natin sa pamamagitan sa mga lingkod ng Diyos kung paano natin harapin ang mga problema, mga pagsubok sa buhay na ito. Handa nating harapin ang anumang tukso at handa natin itong labanan dahil sa mga salita na ating napakinggan, na natutunan mula sa mga mensahero ng Diyos. Nalalaman natin sa pamamagitan ng mga mensahero ng Diyos na kapag tayo'y sumunod na sa Panginoong Hesukristo at tinanggap natin ang hamon na ito, ay kaya nating pagtagumpayan ang anumang mga sitwasyon na dumarating sa ating buhay. Nalalaman natin na ang pagsubok na dumating sa ating buhay ay kaya nating harapin at kaya natin itong pagtagumpayan. Amen. Amen po. So yun, sa pamamagitan ng mga mensahero ng Diyos, ito ang dala sa atin, ang dulot sa atin, na kaya nating tanggapin ang hamon sa buhay na ito. Dahil sa bawat isa sa atin, mayroon tayong hamon, mga pagsubok, mga ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Dahil sabi doon sa unang Korinto, Kabanata 10, talata 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipinahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yun. Ayun. Amen po ba? So ito, bibigyan tayo ng lakas pala ng Panginoon. Kaya nating harapin ang hamon sa buhay na ito. Amen po. Ang pangatlo, mga kapatid ko sa Panginoon, na dulot sa ating buhay bilang mga Kristiyano, ang mga mensahero ng Diyos, because of the messenger of God, we know how to have faith in God. Nang dahil sa mga mensahero ng Diyos, magkakaroon tayo ng kaalaman kung paano tayo magkaroon ng pananalig sa Diyos. Amen. So magkakaroon tayo ng pananalig sa Diyos. Magkakaroon tayo ng pananalig kay Kristo Jesus. Dahil sa pangangaral ng mga mensahero ng Diyos. Kung walang nagbabahagi, kung walang nagpapahayag ng mabuting balita tungkol kay Jesus, hindi nating malalaman na si Kristo Jesus ang Diyos na bumaba mula sa langit, na nagligtas sa atin, nag-alay ng buhay sa atin. Amen. Na kung hindi dahil sa kanila, wala tayong kaalaman tungkol sa Panginoong Hesukristo, kung sino ba siya sa ating buhay. Amen. At malalaman natin ngayon na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At malalaman natin na walang pwedeng pumunta sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.
Kaya nga sa pamamagitan ng pagkaroon natin ng pananalig, dahil sa pakikinig ng mga salita ng Diyos na mula sa kanyang mga mensahero, nagkakaroon tayo ng pananalig sa Diyos. At dahil dito, kaya na nga nating harapin ang mga hamon at hindi natin nababalisa. Hindi na tayo nababalisa, hindi tayo natatakot. Wala na tayo, hindi na tayo nangangamba dahil may pananalig tayo kay Kristo Jesus. Amen. At ang pananalig natin na ito sa ating Panginoong Hesukristo ay kapag umunlad ito sa ating buhay, ang ating pananalig ay masasabi kong hindi na nababatay sa ating tinatawag na 5 pangdama. 5 pandama o 5 senses. Ano ba itong 5 senses? Paningin, panlasa, pangamoy, pandinig, pansalat. Sight, taste, smell, hearing, touch. Yan ang 5. Bakit ko ba inulit-ulit ito? Dahil sa mga nakaraang mga pagpapahayag ko ng mabuting balita, nababanggit ko rin ito. Dahil po mga kapatid ko sa Panginoon, ito talaga ang kahinaan ng tao. Ang sarili niya, ito ang mahigpit na kalaban. Hindi lang si Satanas, hindi lang ang demonyo ang ating kaaway dito, kundi ang ating sarili, ang ating 5 pandama na yan. Yan minsan ang naging sagabal sa ating pananalig. Kaya nga kailangan talaga nakatutok tayo sa kay Kristo Jesus. At ang ating pananalig dapat hindi na nakabatay sa 5 pandama o 5 senses. Dahil ito ang nagdadala sa atin upang mawala ang ating pananalig. Kapag hindi mo nakita ang biyaya, hindi mo natanggap, hindi mo nalasahan, hindi mo naamoy, hindi mo nadinig, ibig sabihin hindi dumating sa iyo, hindi mo nasalat, hindi mo nahipo, hindi mo nakita ang biyaya mula sa gobyerno, ang SAP, hindi mo naamoy ang bigas, hindi mo naamoy ang sardinas na mula sa iyong kabarangay, hindi mo narinig ang balita na ikaw makakatanggap ka ng biyaya, hindi mo nasalat, hindi mo nahipo, nawawala na ang pananalig mo sa Diyos. Bakit? Nagre-react tayo, nagagalit tayo sa gobyerno, nagagalit tayo sa ating kabarangay, nagagalit tayo sa DSWD. Bakit sila lang nabigyan, ako hindi? So ito ang kahalagahan mga kapatid ko sa Panginoon, na mayroon tayong pananalig sa Diyos. May pananalig tayo sa Panginoong Hesus. Dahil kapag mayroon tayong pananalig, hindi man natin nahipo, hindi man natin naamoy, hindi man natin nalasahan, hindi man natin nakita. Ulitin ko, hindi mo man nakita, hindi mo man natikman, hindi mo naamoy, hindi mo narinig, hindi mo natanggap sa buhay mo, sa madaling salita, ang mga biyaya o tulong na mula sa gobyerno, hindi ka nagre-react dahil ikaw ay nakatuon. Alam mo, nakatuon ka kay Kristo at alam mo na hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya nga kami, dito wala kaming tinanggap na mga SAP. Yung SAP. Pero nakatanggap kami ng biyaya mula sa ating mayor dito, butihing mayor, si Babayap ng Tagbilaran. So nakatanggap kami ng mga ayuda, isang kabang bigas, manok, itlog, at iba pa. So salamat. Pero maliban doon, wala na. No? Wala kaming budget na natatanggap o pinansyal. Subalit, kami natutuwa pa rin at nagpapasalamat at naniwala kami na hindi kami pababayaan ng Diyos. Amen. Kaya nga,
kumilos ang Diyos. May ginagamit siya mga tao upang matustusan ang aming pangailangan. Mayroon kaming may papadala sa aming pamilya sa Maynila. Dahil nasa Maynila ang aming pamilya. Kaming tatlo ni Sir Darwin, si Brother Pilo, kaming tatlo na nagmimisyon dito mula sa Maynila. Nagmimisyon dito sa Bohol. So nandoon. Meron kaming kahit papaano may papadala na biyaya dahil mula sa ating mga kapatiran na hinipo ng Diyos na naging daluyan ng pagpapala mula sa ating Panginoong Diyos. So yan doon yung pananalig mo. Amen po. So natuto tayong manalig at hindi na nakabase sa tinatawag nating 5 senses. Dapat ito, lagpasan na natin itong ating 5 pandama. Huwag nating nakabatay dito dahil ito ang tatalo sa atin, sa ating pananalig kay Kristo Jesus. Amen. Amen po ba? Kaya sa atin po, mga kapatid ko sa Panginoon, sa buhay na ito, napakahalaga ang mga misyonero ng Diyos. At tayo, kayo, mga kapatiran ko sa Panginoon Kristo, mayroon tayong kanya-kanyang misyon sa buhay na ito. Sa mundong ito, sa ating buhay na ito, may kaakibat na misyon ang bawat isa. Amen. May misyon tayong pinapagawa ng Diyos. At huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba, manalig tayo sa Diyos. At manalig din tayo kay Kristo Jesus, Diyos Ama at Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen po, mga kapatid ko sa Panginoon. So may mission tayo. Yung pagtalaga o pag-utos ng Panginoon sa kanyang mga alagad ay paglalarawan yan na sa buhay nating ito ay inutusan din tayo ng Panginoon. Hindi ka nilikha ng Diyos para ganun na lang. Nilikha tayo ng Diyos upang gampanan natin ang misyon natin sa buhay na ito. Meron kang pamilya, pangalagaan mong mabuti yan. Misyon yan. Kaparte ng misyon mo yan sa buhay na ito. Hinirang kang mga manggagawa ng Diyos, tanggapin mo yan, i-accept mo yan bilang challenge sa iyo. Dahil sabi niya sa kanyang mga alagad, umayo kayo't ipangaral na malapit na ang paghari ng Diyos. O malapit na maghari ang Diyos. Umayo kayo na wala kayong dadalhin ni isa man. Isang hamon ng Diyos yan sa buhay ng mga alagad. At sa ating buhay ngayon, may bawat. Sa ating buhay may kanya-kanya tayong hamon sa buhay na kinaharap. Mayroon tayong kanya-kanyang hamon na kinaharap sa buhay na ito. Amen. So yung mga kapatid ko sa Panginoon, huwag nating kaligtaan na makinig ng mabuting balita. Dahil mahalaga po ang mga salita ng Diyos na dala-dala ng mensahero ng Diyos. Dahil ito ang magdala sa ating buhay tungo sa isang buhay na ganap at kasiyasiya at matanggap natin ang korona na mula sa Diyos, ang gantimpala, walang iba, ang buhay na walang hanggan. Amen po. So ang ating paksa ngayon, the messengers of God. Ano ang dulot ng mga mensahero ng Diyos sa ating buhay bilang mga Kristiyano? Una, ang dulot nito, natutunan nating sumunod sa Panginoong Jesucristo. Ang pangalawa, natututo tayong tanggapin o harapin ang hamon ng Panginoong Hesus. Amen. At ang pangatlo, natututo tayong magkaroon ng pananalig sa Diyos. Amen. Yan ang kahalagahan ng may mga messengers of God. Maraming salamat po,
mga kapatid ko sa Panginoon. At hanggang dito lang po ang ating pagbabahagi. Nawa sa maikli nating pagbabahagi ng mabuting balita ay makadagdag ito sa ating buhay spiritual, na umunlad ang ating buhay spiritual, umunlad ang ating pananalig, pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. So tayo po ay manalangin kayong lahat na tutunghay nito. Kayong lahat ay dalangin ko. Unang-una ang ating punong lingkod, Brother Mike Sibilardi, kanyang buong pamilya, at ang kanyang mga katuwang, ang kanyang nakatuwang sa ministry ni El Shaddai, DWXI PPFI, DWXI PPFI. Yan. So, kasama na ang mga lahat na lingkod ng Diyos. Mga elder disciples, assistant elder, mga lahat na mga manggagawa, lahat na may mga kahilingan. Ano man ang inyong mga kahilingan, kayo pong lahat ay inaangkin ko o dinideklara ko answered prayer na. Tatanggapin nyo na darating na ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Ano man ang inyong intentions, nakikiisa po ako sa pangalan ni Jesus na inyo na itong matanggap. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na ng aming punong lingkod, kasama na ang membro ng ministry ito na kanyang pinangunahan, kaming lahat ay pinagpala mo na sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Na kami ay pinagaling na sa aming sakit at karamdaman, maging ang aming mga mahal sa buhay na may mga karamdaman o sakit. At Lord, dalangin ko na kami ay maging malaya ng lubusan sa pandemic na ito, na mawala na ito, matunaw ng lubusan at makabalik na kami ng normal na buhay na kung saan nagpupuri at sumasamba sa iyo. Lord, pagpalayan mo, Diyos, ang aming Pangulo, ang aming bansang Pilipinas, kasama ng aming Pangulo ang kanyang mga kasamahang mga lingkod ng bayan. Patuloy mo silang pagpalain, O Diyos, magampanan nawa nila na nahin sa iyong kalooban ang magampanin na pinagkatiwala mo po sa kanila. Loobin mo, Diyos, na mawala na ang mga naglipan ng masasamang espiritu, masasamang kaluluwa sa lugar ng bansang Pilipinas at maging sa buong mundo. Loobin mo, O Diyos, na lubusan ka ng makilala na lahat ng tao at magbabagong buhay. Lord, magawa nawa ng mga namumuno ng bansa ang nahin sa iyong kalooban, makarating nawa, Panginoon, na ayon sa kinaukulan ang mga tulong na karapat-dapat nilang matanggap. Pagpalain mo, Diyos, ang mga may sakit ng nahawa na ng COVID, dalangin ko ng kanilang paglaya at kagalingan sa pangalan ni Jesus. Lord, dalangin ko rin, wala akong sawang dumalangin sa Panginoon na pagpalain at ibalik sa kanilang higit pa sa kanilang pangailangan ang mga taong patuloy naging daloy ng pagpapala mo po para sa amin. Ano man ang kanilang binibigay, pinansyal, material, ikaw po ang patuloy na magpala sa kanilang buhay. At sa lahat ng mga manggagawa sa buong Pilipinas, inaangkin ko na po ang pagpapalang siksik digdig umapaw. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Purihin ang Diyos, purihin natin ang Panginoon. Salamat sa inyong pagtunghay at pagpalaan tayong lahat ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, si El Shaddai. Amen at amen.